St. Mary Magdalene ito mga idol. St. Mary Magdalene. Tapos itong isa naman, hindi ko siya ganong kilala. Hindi tayo magaling sa mga ano eh, sa mga imahe. Pang ano lang tayo, pang kalandro, medalyon at mga Latin. Magaan dito. Sakto, galing tayo ng Centenario. Dito, tambay muna tayo dito para maalis yung negative. So ayan mga idol, may yungin. Dito kasi. O isa na lang, lalarga na, isa na lang. Yan. Smile. Smile. Saan yung kampanang malaki? Dito sa labas. Para labas tayo. Kuhanin natin, gawin nating medalyon. Yun Papatunaw natin. Bubuhatin na natin eh. So ayan no, ganda ng kabuuan, ang lawak ng kanilang dito. Ang kanilang simbahan mga idol, kakaiba. Talagang makasaysayan na to. Ang simbahan ng Taal. Meron tayong ibubulgar na sikretong anting-anting. Ito mga idol, ang basa dito, nakikita ninyo, itong poon, ang basa dyan ay Jesus. Jesus sa Hebreo. Kasi hindi po sila gumagamit ng J. No? Yan lang ang lagi natin sinasabi. Kapag Latin, hindi po sila gumagamit ng J. Kaya Jesus. So bakit victory yung nasa gitna? Yung victory na nakikita ninyo, naghihimala sa letter U. Kaya ang basa po dyan ay Jesus. No, papalitan nyo ng letter U. Kasi depende po yun sa uri ng pagbasa. Kaya po naging Jesus. So, yung victory kasi sa Hebreo, na ginagawa nilang lihim, kaya nagiging letter U. No, so, yun yung kalihiman na tinatawag. Yan ay yung batang si Jesus. So kaya Jesus ang tamang pagbigkas o pagbasa dyan kung tutukuyin natin sa Hebreo. Pero pag sa Tagalog ay Jesus. Pwedeng J, pwedeng H. So ito naman simbolo ng Alpha Omega. Yan po ang simbolo na tinatawag na simbolo ng Alpha Omega. Yan mga idol. Kung minsan baliktad yan, letter U. Ang basa ay Omega. So, lalagyan nyo po ng punto. Nakikita natin, may ahas pa na nakapulupot. Tapos may crow o tinatawag na uwak. So, sinasabi na kahit ang kasamaan o ang ay nilalang pa rin ng Diyos. Nagsimula pa rin sa Diyos ang paglalang. Kahit na sila ay masasama. So, yun yung kahulugan ng crow at ng ahas na yan na kung pagmamasdan natin ay mga nakatingala sa Alpha Omega sa kanyang paglikha. So ito isang matinding sikreto naman ang ipapakita ko sa inyo para alam niyo. Alam niyo ba na ito, kahoy ito na niluluhuran. Diyan lumuluhod ang mga nananalangin o mga taong taimtim na humihingi ng kapatawaran. So ilan tao ang mga nagdarasal dito at sa tagal ng mga panahon na yan, ilan na ang tumangis dito. Ito yung ginagawang anting-anting. Itong kahoy mismo nito, hindi itong pog. Yan mga idol. Yung kahoy na yan, kapag nakakuha kayo nito, tinaglay ninyo, ito ay daladala ninyo. Luhod sa inyo ang mga taong mapagmataas. So isa sa sikreto yan ng makukuha sa simbahan. Ngunit huwag kayong basta-basta kukuha. Pwede kayong ikulong. Kung meron kayong mga mahihingi na mga sirana nito, hingiin ninyo yung pinagreperan. Kahit kahoy lang yan, walang imahe, ay mabisa na. Suko sa inyo ang mabibigat ang kalooban. No? Ang matatapang ng kalooban at yung mga tao na nahanap kami, hindi kami makita. Yung mga tao na matitigas ang kalooban, mga matatapang, ito